Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama. Ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay paninindigan. Madaling maniwala kapag walang kumukontra. Madaling magsalita tungkol sa Diyos kapag tanggap ka ng lahat. Pero kapag ikaw na ang pinagtatawanan, ang inuusig o hindi inuunawa dahil sa iyong pananampalataya, doon nasusubok ang lalim ng iyong paninindigan. Naranasan mo na bang manahimik na lang kahit alam mong tama ang dapat mong sabihin? Dahil ayaw mong husgahan ka o iwanan ka ng iba. Sa panahon ngayon, maraming tao ang natatakot manindigan. Mas madali kasing sumabay kaysa tumayo para sa katotohanan. Mas komportable ang tahimik kaysa mapansin. Ngunit sa ating ebanghelyo, ayon kay San Juan, malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Kayo rin ay magpapatotoo tungkol sa akin. At dito, makikita natin ang salitang bumabalot sa buong mensahe ng ebanghelyo sa araw na ito, ang paninindigan. Mga kapatid, alam ni Jesus na hindi magiging madali ang buhay ng kanyang mga alagad. Alam niyang darating ang pagtutol, pag-uusig at pagdurusa. Kaya bago pa man mangyari ang lahat, inihanda na niya sila. Ngunit napakaganda ng kanyang pangako. Isusugo ko kayo o isusugo ko sa inyo ang tagapagtanggol, Espiritu ng katotohanan. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa sa ating paninindigan. Ang Espiritu Santo mismo ang nagbibigay lakas, nagbibigay tapang, at nagbibigay ng liwanag sa atin. At sinabi pa ni Jesus, kayo rin ay magpapatotoo. You will be my witnesses. Ang Kristiyano ay hindi lang tinatawag na maniwala. Tinatawag siyang magpatotoo. Hindi sapat na alam mo si Kristo. Hindi sapat na naniniwala ka sa Kanya. Ang tanong, nakikita ba siya sa iyong buhay? Sa iyong pagsasalita? Sa iyong mga desisyon? Sa iyong pakikitungo sa kapwa? Sa iyong katapatan kahit mahirap? Ngunit sinabi rin ni Jesus na darating ang panahon na uusigin sila. May mga taong mag-iisip pa nga na ang pananakit sa kanila ay paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, ang paninindigan kay Kristo ay may kapalit. Minsan, ito'y rejection. Minsan, ito'y pag-iisa. Minsan, ito ay sakit. Pero hindi ibig sabihin nito na mali ka. Maaring ibig sabihin lamang nito na tunay kang sumusunod kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, ang malalim na katotohanan ay ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa galing mong magsalita tungkol kay Kristo, kundi sa tapang mong manindigan para sa Kanya kahit mahirap.
Minsan kasi, gusto natin ng pananampalatayang komportable. Yung walang conflict, yung tanggap tayo ng lahat. Pero si Kristo ay hindi namatay para tawagin tayo sa pagiging komportable. Tinawag niya tayo sa pagiging tapat. Kaya ang tanong ay hindi sang-ayon ba sa akin ang lahat, kundi nananatili ba akong tapat kay Kristo? Kahit mahirap, kahit sa pag-uusig, kahit sa kawalan. Dahil sa huli, mas mahalaga ang pagiging totoo sa Diyos kaysa tanggap ng mundo. At tandaan ninyo ito, ang paninindigan natin ngayon ay maaring maging dahilan upang may ibang makakakilala kay Kristo bukas. Ngayong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, inaanyayahan tayo ni Jesus na matutong manindigan. Sa gitna ng takot, manindigan tayo sa katotohanan. Sa gitna ng tukso, manindigan tayo sa kabutihan. Sa gitna ng pagdududa, manindigan tayo sa pananampalataya. Huwag mong itago si Kristo sa iyong buhay. Hayaan mong makita siya sa paraan ng iyong pamumuhay. At kapag nahihirapan ka, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Espiritu Santo, ang iyong tagapagtanggol. Dahil ang mundong ito ay hindi lamang nangangailangan ng mga Kristiyanong nagsisimba. Higit sa lahat, kailangan ito ng mga Kristiyanong marunong manindigan. Kaya nga tanungin natin ang ating mga sarili, sa anong bahagi ng ating buhay tayo nahihirapang manindigan bilang tagasunod ni Kristo? At ano ang kinatatakutan natin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, bigyan mo kami ng tapang upang manindigan para sa iyo, kahit sa gitna ng hirap at pagtutol. Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang palakasin ang aming puso at gabayan ang aming buhay. Naway maging tapat kaming saksi ng iyong pagmamahal at katotohanan araw-araw. Amen. Pagpalain po kahit ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.